Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuting kalagayan kayo at maayos po ang ating tatag ng kalooban na umarap tayo sa mga pagsubok at paghamon ng buhay na ating inaharap sa mang bahagi ng mundo, sa mang bahagi ng ating bansa. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. And maraming salamat More than 95,000 subscribers at ang viewers po natin lumalawak at lumalago, tumataas. Malaking tulong po yan sa pagtatag ng ating YouTube channel at ng inyong pagsusumikap na mapalawak ang ating advocacy and mga kampanya sa pagmumulat at pagpapaangat ng kamalayan ng ating mga mamamayan. Utang na loob po yan ni Ka Eric sa inyo at ganoon din po ang pagpapasalamat namin ni Dr. Lorraine Marie Badoy sa aming programang Bigwas ng Agila. Mayroon po itong Facebook account or Facebook page at ganoon din po sa YouTube channel nito. Subaybayan nyo rin po kami doon ni Ma'am Lorraine Marie Badoy. Bigyan po natin ng pananaw at mga pagpapaliwanag itong naging live stream broadcast po ni Senator Alan Peter Cayetano, ang kasalukuyang Senate President, na naghayag ng kanyang saloobin matapos po ang napakadelikado at malubhang pangyayari ng paglusob sa Senado. Noong nakaraan, dalawang insidente yun May 11, Lunes, at noong May 13, Wednesday. At malinaw po ang kanyang paninindigan na ang pagtayo niya para ipagtanggol ang kalayaan at ang integridad ng Senado is no longer about the question of defending the rights of Senator Bato de la Rosa as a Filipino citizen laban sa dayuhang panghihimasok, pangingialam at pagnanais na kuhanin ang kustodya ng persona ni Senator Bato de la Rosa. We're talking about the so-called ICC warrant of arrest which has no effect sa Pilipinas kung ang pag-uusapan ay ang ating saligang batas at ang ating sistema ng ating judicial and legal system. Dahil tayo po ay malayang bansa, hindi sakop at nakapailalim sa anumang bansa o otoridad sa pangdaigdigang antas, even the ICC cannot dictate and impose upon us, upon our sovereign authority, our government, and our own legal and judicial processes. Malinaw yon. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi na lang po ito tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Unang punto na ni-raise niya, bakit parang pinopolitika at nilalaro sa anggulo ng politika nitong mga minority group na napatalsik sa kanilang kaharian sa loob ng Senado dahil nakapagboto po at naging present physically si Senator Bato de la Rosa. What Senator Alan Peter Cayetano was referring ay ang pambihirang kabulastugan ng mga pahayag at mga paninindigan nila Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, and itong si Bam Aquino. Ayon. So, maliban sa baluktot na pananaw nila na itinutulak pa nila ang isang proposed resolution na di umano ay kilalanin ang ICC warrant of arrest dahil pinapasurrender nila si Senator Bato de la Rosa, habang mayroong legal question and constitutional issues raised by the legal defense team of Senator de la Rosa right before the Supreme Court, nais na pong ipasurinder nitong 5 na to ang kanilang kapwa senador. O di, bulagta kagad ang kanyang pananaw. Yan po ay kataksilan sa soberenya ng Pilipinas. Bakit natin isusuko ang ating mamamayan na protektado ng mga karapatan at mga pangangalaga na nakasaad sa ating pinakamataas na batas, ang saligang batas? Bakit? Kailan naging mas mataas ang utos ng banyaga at dayuhan ng mga entity like ICC upang tapakan at baluktutin ang ating saligang batas, ang ating Korte Suprema at ang ating institusyon sa Senado? That's a very basic question na nakikita natin. Laro ito ng politika because they want to take out Senator Bato de la Rosa. I'm talking about the group, not only of the 5 bulastog senators na ito,
like Hontiveros, Pangilinan, Aquino, Soto, and Lacson. Ang iba tahimik lang naman like si JB Ejercito at sila Subiri, sila Gatchalian, medyo miron, no? Kung sa pusoy, miron, nakatingin lang, nakatanghod lang. Pero itong lima na to, ito talaga ang nagsasalita ng bulastog na mga pahayag na ito. It's no longer about their desire na patalsikin si Senator Bato de la Rosa sa Senado at agawin ang liderato at mayorya sa Senado para ma-influence at makontrol nila ang direksyon ng Senado, which they did nang sila pa ang nagbumubuo ng silent majority. Silent sa korupsyon, silent sa pandarambong, silent sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos. Kaya tinatawag silang the silent majority. At ang dalawang leader nila, yung special agent mismo ni Marcos, na nag-aakto according to the perception of the people bilang tagapagtanggol, tagapagpaniobra ni Marcos at ng Malacanang sa loob ng Senado. Iyon si Lacson at si Soto. Ngayon, ang may gusto talaga na patalsikin at palayasin si Senator Bato de la Rosa, and hindi lang nila sinasabi, target din nila si Senator Bongo. Kasi di umano na sa secret, confidential, na warrant of arrest si Senator Bongo. Sabi ni Trillanes yon nung nakaraang taon. Hindi niya lang inuulit ngayon dahil posible sinabihan siya nila Marcos at nila Romualdez at nila Lisa Araneta, wag muna. Kasi hihilutin natin si Bongo. Sakaling mapabaliktad natin yan, pababaliktarin natin yan sa mga Duterte. Dahil kung hindi, pipilit-pitin natin siya at ipapatapon din doon sa ICC Detention Center sa Netherlands. Alam na po natin yon, nadulas na po ang tabingi na dila ni Trillanes tungkol dyan, mga kababayan. Subalit ngayon, para hindi umalagwa o hindi lumaki ang hiwa ng mga banggaan sa loob ng Senado at pati po ang impact sa pangpolitikang kalagayan ng bansa, si Bato de la Rosa muna. Ayon. Para si Bongo, medyo kalmado pa ng konti. Hindi muna bumira din ang mga supporters ni Bongo. At ang iba pang senador na ubusin tayo. Pati si Chis Escudero, Joel Villanueva at si Jingo Estrada, ipapakulong na rin dahil sa kasong isasampa ni Bonjing Rimulya. Bonjing Rimulya tuloy. Boyeng! Boyeng Rimulya na asong tagapagtahol din ni Marcos at guardian dog niya dyan sa ombudsman. Mga kababayan. Anyway, si Marcos mismo at sila Romualdez at sila Lisa Araneta ang arkitekto po ng pagtatanggal sa mga natitira pang mga Duterte political force or political elements ng Duterte political camp. Bato de la Rosa, si Bongo, siyempre si Sara Duterte ang pinaka-top priority nila. Kaya nga nila Marcos at nila Romualdez at nila Lisa Araneta dinidikdik at dinudurog sa binaluktot at dinadaya nila na impeachment na atake laban sa Vice President. So magkadugtong po yan ang paglalarga ng binaluktot at katarantaduhang impeachment attack laban sa Vice President at ang paglumpo o ang pagparalisa ng Duterte political influence in the Senate by taking out Bato de la Rosa and later Bongo, and so as well as Robin Padilla and as well as itong tatlong senador na tinatakot-takot ni Rimulya. Nakakasuhan niya ng mga kaso kasama daw si Romualdez, si Escudero, at target din nila si Joel Villanueva at pati po si Jinggoy Estrada. Mga kababayan, malinaw na walang pagrespeto at paggalang ang gobyerno ni Marcos sa kalayaan at integridad ng Senado. Kaya nangyari po itong Trillanes Matibag-led na lusob Senado. Noong May 11, tumayo po ang mayoriya ng mga senador na nagkaroon ng new political alignment and new leadership sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya hindi po nila nalusob ng lubusan. Pati ang session hall, and nagkaroon ng konsesyon. Ibinigay po at ibinalik sa NBI ang siyam na mga ahente nila na nakipagdumugan, nakipaghabulan kay Senator Bato de la Rosa para pigilan ito na makapasok sa session hall o sa bulwagang kapulungan ng plenaryo ng Senado, mga kababayan. At yan ay may violations
doon sa lalo na revised penal code. I think Article 145, no? Tungkol sa pagpigil o pagsabotahe sa mga miyembro ng legislative body, lalo na sa Kongreso, at iba pang mga kaso. Nagkandara pa po, no, si Senator Bato de la Rosa sa pagtatakbo para makaiwas sa dumog dakip dampot style na yon. At nabalian pa yata o nasugatan ng kanyang mga kamay, no, sa pagmamadali na makahulagpos sa dumog na style. At tinumbok yan ni Senator Alan Peter Cayetano na ang nagpasimuno noon, pinayagan pala ni Tito Soto when he was still in the morning or before that, the Senate President, bago ang realignment of majority and new leadership. Nang pumasok na si Senator Bato de la Rosa nung hapon ng May 11. So si Tito Soto, and most likely ang grupo nila, itong, kasi hindi mo mapaghihiwalay si Soto at si Lacson eh. Batman and Robin yan, hindi natin alam sinong Robin, sinong Batman. Yan. So si Tito Soto, inamin niya na pumayag siya doon sa NBI deployment. Pero hindi daw niya alam na yon ang mangyayari. Kulukoy. Dapat kinonsulta mo ang mga senador, pati ang minority bloc, at ang Senate Sergeant at Arms kung anong mangyayari dito, sakaling aristuhin o damputin at sa pilitang kaladkarin si Senator Bato de la Rosa when he was about to report during that time. But Tito Soto did not do that. Pailalim, palihim at patago ang kanyang diskarte. Pag palihim, pailalim at patago, ibig sabihin masama ang layunin. Dampot, dokot, kaladkad talagang ang kanilang layunin doon. Ulitin ko, dampot, dokot, kaladkad. Kung pumalag si Senator Bato de la Rosa. Pumalag, hindi nagtagumpay. Failure number 1 yon noong May 11. Pero napagbigyan pa rin po ng panibagong liderato ng Senado under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano na, sige, i-release namin yan, ang 9 ninyo na mga ahente at operatiba, at dapat nga sinama doon si Trillanes, no? Ang impostor at bogus na ICC warrant officer na siya lang nakakaalam na siya ay warrant officer ng ICC, ang bogus na sheriff ng ICC na siya lang din nag-appoint ng sarili niya. Talaga itong si Trillanes na may OCD na yata ito, no? Obsessive Compulsive Disorder. Talagang praning na praning at talagang paranoia na siya kapag ang pinag-uusapan ay mga Duterte. Ultimo utot siguro ng mga Duterte at naamoy niya ito, talagang nanggagalaiti itong si the big joke Trillanes, no? He could have been cited by the Senate in contempt dahil nandun din siya at nag-aasta siyang sheriff at warrant officer ng ICC, pero hindi siya na-cite in contempt. So, to make it clear, the 9 agents, operatives ng NBI were turned over to Melvin Matibag, no? Sa usapan na, sige, mag-imbestiga din kayo, i-release namin yan, pero wag nyo munang ulitin na inyong ipipilit ang inyong interpretasyon sa warrant of arrest ng ICC at kukunin nyo dito ang aming kasama na Senator Bato de la Rosa, and you have to respect his legally guaranteed and constitutionally supported and protected rights under the Constitution to seek out legal remedies and to clear it in the court of law, even to assert the elements of due process and equal protection of law that are guaranteed to all and one and every Filipino citizen. Hindi lang bilang si Senator Bato de la Rosa. Okay, nagkasundo. Pero anong nangyari? Nung Miyerkules po, patago na naman na nakipagsabwatan ang NBI. May sulat diskarte itong President General Manager ng GSIS dahil ang Senate building ay naka-collocated sa compound na pagmamayari ng GSIS, at ang pagkakaalam ko ay nagre-rent out lease contract agreement yan. At kaya nga nagpapatayo ng bilyones worth na building. Ang Senado, well, that's another issue. Dito sa bandang papuntang McKinley Road, papunta po sa towards BGC, dyan sa Taguig. No, BGC Bonifacio Global City. So ito po,
Dahil dyan, para i-cover up ang hindi na mapipigilan na pagkalat ng viral video na may mga NBI na nagbabarena, may mga NBI agents na nagumagapang, nagkakaroon po ng tactical maneuver kasi magkadugtong po at may lusutan at lagusan sa likod ng GSIS building papasok sa Senado na building. So si Vic Veloso, itong GSIS president at ang kanilang general manager na nasasangkot din ito sa aligasyon at mga akusasyon ng anomalya sa questionable na 8 billion pesos na investments na hindi may paliwanag bakit ginawa iyon dahil very dangerous. Pundo at dugo at pawis na pinaghirapan po yan ng mga kawani ng pamahalaan at empleyado ng gobyerno, active and retired. Mga pundo po nila yan, milyon-milyon na mga manggagawang empleyado o kawani ng ating pamahalaan. Ayun po, no? Another issue yan na dapat may paliwanag at sasagutin yan ni Vic Veloso. Pero bigla na lang pong sumulpot itong letter daw ni Vic Veloso na ito, na GSIS president, na nagre-request ng security from the NBI. Wow, security guard na ang NBI. Sila na ang police ngayon, mga kababayan. So, yan po ay questionably at nakakaduda. Para na lang ito po palusutin kung bakit nandun ang presensya ng NBI. Kasi hindi na may tatanggi ni Melvin Matibag nang siya po ay tinawagan ni Senators ni Byros. No, ni Senators Lorin Ligarda at ni Senator Pia Cayetano. Malinaw po ang kanyang sagot. Wala kaming deployment dyan. Mayroon kaming party dito after conference sa hotel si Kia na to, etc. etc. Yung gimmick palusot na sabi ni Senator Amy Marcos hanggang sa sinigawan niya si Senator Pia Cayetano. Nang syempre nagiging emotional na nagkakaputukan na mga senador doon na ipit na trap. Ayun, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sinigawan niya ang kapatid ko na isang senador din, si Senator Pia Cayetano. So ngayon, tumawag na live stream si Senator Alan Peter Cayetano sa DND Secretary kay Gibo Teodoro, sa AAP Chief of Staff, at pati na rin po tumawag na rin siya pati sa iba pang mga sangay ng ahensya ng gobyerno kung ano nang nangyayari, bakit nilulusob at nagkakaroon ng putukan ngayon sa Senado. Hanggang si Marcos Colocoy Jr. ay tumawag daw. Kinonfirm naman ni Senator Alan Peter Cayetano at sinabi niya wala akong utos na mag-deploy dyan, etc. etc. And then after 1 hour or almost 2 hours, nag-issue ng pahayag si Bongbong Marcos Jr. O ngayon, si Matibag at si Trillanes, todo tanggi pa rin na wala sila doon. Ano itong mga videos na kumakalat na nagkakaroon ng putukan, nagkakaroon ng diskusyon ang mga NBI operatives? Kung hindi man nila operatives yon, sino yon? Kay Trillanes ba yon na pinasuot lang ng mga NBI uniform, vests? Yun pong tanong ng taong bayan. Yun din ang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon lumaki ang issue. Sumausaw pa ito si Boying Rimulya. Nagpadala pa ng subpoena, nagpadala pa ng suspension order. Nakalimutan niya. Hindi niya kayang sakupin at diktahan ang Kongreso. Wala yon sa kapangyarihan niya, bagamat siya at ang opisina niya ay constitutional office and constitutional officer. There are exemptions to that, and that include, hindi niya pwedeng manduan at hindi niya pwedeng pakialaman ang Kongreso, mga miyembro nito, at pati na ang organisasyon ng Kongreso. Pag sinabing Kongreso, House of Representatives and the Senate. Pero magpaganon pa man din, sinagot siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Pinadala na, at ganon din ni General Aplasca, pinadala na ang naturang subpoena na sinasabi niya na mga CCTV footages nang kuha sa oras ng pangangyayaring yon, submitted to the police authorities na as a form of cooperation. So no need na submit pa nila yan sa ombudsman. Pangalawa, hindi tinanggap po nila Senator Alan Peter Cayetano ang pag-serve ng subpoena at suspension order na ito. Sapagkat ang authority to suspend and discipline, fire and hire sa mga empleyado ng Senado ay ang Senate President, hindi ang ombudsman. Sakop po yan ng integral independence and authority that are exclusive to the Senate as an independent legislative body not covered
under the authority of the Ombudsman ang fire, hire, and discipline ng mga empleyado nito. That includes the Senate Sergeant at Arms or the Chief Security Officer of the Senate, si General Aplasca. Bahala pong Senado tungkol dyan at ang kanyang pamunuan. Walang pakialam si Boying Rimulya, pero nakikialam siya. Pero si Melvin Matibag na direktor ng NBI at si Trillanes hindi niya pinaimbestigahan. Hindi rin po niya dinisiplina. Although under sakop niya yon kasi executive yan eh. Hindi po yan protected ng legislative exemption. Si Trillanes at si Matibag. Pero nangyari po, yun po ang ginagawa ni Boying Rimulya. Ang kanyang pinipersonalya niya yata ito, si General Aplasca, sabi niya, nag-pre-conclude na siya kagad na nagpaputok si Mau Aplasca daw ang nagsimula ng kaguluhan upang ito idugtong kay Senator Alan Peter Cayetano. Well, how can you expect Boying Rimulya to be objective, fair, and impartial kung siya ay bulldog ni Marcos at inilagay sa isang napakasensitibo sana na opisina like the Office of the Ombudsman? Anyway, binanggit din po ni Senator Alan Peter Cayetano. Itong sinasabi niya, itong mga minority bloc na to, lalo na yung 5, atat na atat sa mangyayari sa 2028. Yun ang iniisip nila na kailangan mawala na si Sara Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado bago dumating ang 2028. Hindi ba pwede, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, isantabi natin ang politika natin at alalahanin natin ang institusyon ng Senado, ang demokrasya ng Pilipinas, ang ating saligang batas na pinanumpaan natin na ipagtatanggol, susundin natin at ipapatupad ang konstitusyon sa ating Pilipinas, sa ating mahal na bansa. Hindi ba pwede itabi mo na yan? So ngayon nagpapaimbestiga pa itong virus ng Senado. Si Risa Hontiveros mag-imbestiga dapat daw. Bakit nagkaroon ng putukan? Kulukoy. Imbestigahan daw dapat ang mga taga-sergeant at arms. Imbestigahan daw dapat pati ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa at di umano tinulungan pa ni Senator Robin Padilla. So what's wrong? Until this day na nagtatalakay tayo ng balitang ito, walang valid, existing, local court-issued warrant of arrest or any crimes charged against Senator Bato de la Rosa. Therefore, hindi po siya fugitive from justice. Hindi po siya akusado sa korte sa Pilipinas o anumang krimen na sakop sa Pilipinas. Wala tayong pakialam sa ICC warrant of arrest na yan. Kay 1 milyon pa niyan i-issue kung yan ay hindi kinikilala ng korte at sistema ng ating hudikatura at ng ating saligang batas. Hindi yan magiging batayan para ideklara na fugitive or criminal ang isang individual na mamamayang Pilipino, including si Senator Bato de la Rosa, which the same could have been afforded to former President Rodrigo Duterte na hindi ginawa ng taksil at mga traidor na gobyernong ito ni Marcos. At ngayon, gusto pang magpapil at magpapaimbestiga si Risa Hontiveros. Wow! Ang galing! Ang galing! Mabuti na lang po at malakas ang paninindigan ng Senate Majority Bloc. Bagamat ginagapang, tinatakot, binabaluktot sila ngayon ng Malacanang, nila Marcos at ng mga maniobra nila like itong mga pressure attack ni Boying Rimulya on the Senate, but si Senator Alan Peter Cayetano ay naninindigan. For as long as magkakaisa kami sa Senate Majority Bloc, hindi kami papayag. Nagaganituhin at sasaluolalin at babastusin at tatapakan ang integridad, ang dangal at ang kakayanan ng Senadong ipagtanggol ang kanyang malaya na institusyon laban sa panggigipit, panunupil at pang-aabuso sa poder at kapangyarihan. Lalo na kung ang layunin nito ay gamitin ang poder at kapangyarihan, mga maniobra nito, kagaya ng nangyayari sa ginagawa nila Trillanes at Matibag para sa maruming laro ng politika. Maraming salamat at nakikinig po kayo at nagsusubaybay sa mga programs with Ka Eric. At sana po ay inyong tulungan na magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na paglakas at paglawak ng ating mga views dito. Maraming salamat at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal,
May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!